Isang tren ang patungo sa Chicago, si Captain Coulter Stevens, ay isang piloto ng hukbo, nagising sa tren, nalilito kung bakit siya naroroon. Sinimulan siyang kausapin ni Christina at tinawag siyang Sean, hindi man lang niya pinapansin ang konduktor dahil hinihingi ang kanyang tiket. Si Coulter ay nagtataka rin kay Christina, nang kinuha ang tiket sa kanyang bulsa. Tinanong siya kung bakit kakaiba ang kanyang kinikilos, ngunit sinabi sa kanya ni Coulter na hindi niya alam kung sino si Christina. Tumayo siya at lumabas sandali, sinubukang alamin kung nasaan siya, ngunit bumalik siya sa kanyang upuan sa tabi ni Christina. Bigla niyang nakita ang kanyang refleksyon sa bintana, na nagpapakita ng ibang mukha. Pumunta si Coulter sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin, nakita niya na iba ang kanyang mukha. Kinuha niya ang wallet at nakita niya ang pangalan na Sean Fentress na isang teacher. Hinihintay siya ni Christina sa harap ng pintuan, sinabi niya sa kanya na hindi kilala si Sean o siya, at biglang sumabog ang tren. Nagising si Coulter sa ibang lugar, nakarinig ng boses ng babae na nagsasabi sa kanya na kasama niya ang Beleaguered Castle at nagtatanong kung gumagana siya. Nalilito pa rin siya at hindi niya masagot ang alinman sa mga tanong na tinatanong sa kanya. Gusto lang malaman ng boses kung ano ang nangyari sa tren at kung saan nanggaling ang pagsabog. Tinanong siya ni Coulter kung sino, at nagpakita siya sa isang monitor sa harap, sinabi kay Coulter na alam na niya iyon. Sinabi niya sa kanya na pag-isa-isahin nila ang kanyang memory pattern at magsisimula ang isang mnemonic procedure. Kinausap siya ng babae sa kabilang monitor, habang lumilitaw sa screen ang mga kasama. Hindi pinapansin ni Coulter at sinisikap niyang makaalis sa upuan habang ang babae ay nagpatuloy sa mga pagtatanong. Naalala ni Coulter na isa siyang piloto ng helicopter, at napunta sa train na sumabog, pagkatapos nakarating na siya sa kapsula. Tinanong niya ang kanyang pangalan, at tinawag siyang ni Godwin na Coulter. Dumating sandali si Dr. Rutledge sa monitor na nagsusuri ng isang bagay, pagkatapos ay hiniling ni Coulter na kausapin ang kanyang ama. Hindi siya pinansin ni Godwin at patuloy siyang tinatanong sa bomba sa tren. Sinabi niya ang pagtawag sa kanya ni Christina ng ibang pangalan ay kanyang ipinagtataka. Hindi niya alam kung sino ang nagbomba sa tren, kaya sinabi sa kanya ni Godwin na babalik siya sa loob ng 8 minuto muli. Iniisip ni Coulter na siya ay nasa isang simulation, ngunit hindi siya bibigyan ni Godwin ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang katayuan, iginiit lang niya na alamin niya ang higit pang impormasyon tungkol sa bomba sa tren. Pinag-utos sa kanya na hanapin ang bomba, para mahanap ang bomber. Isang iglap bumalik si Coulter sa tren, sinabi sa kanya ni Christina na nauunawaan ang kanyang trabaho at isang babae ang nagbuhos ng kape sa kanyang sapatos. Sinabi ni Coulter na ito ay ang parehong tren, tumingin siya sa kanyang relo at sinabi na ang lahat ay mukhang makatotohanan, kumbinsido pa rin siya na nasa isang simulation. Tumingin si Coulter sa paligid para sa posibleng bomber at lumapit sa isang lalaki na nagtatanong kung gaano katagal ang pagkaantala. Ang lalaki ay nagbibiro, at sinabi sa kanya ni Christina na siya ay isang komedyante. Naguguluhan siya sa paligid ng tren na naghahanap ng kakaiba, at nakita niya ang isang estudyante na ibinalik sa isang tao ang kanilang pitaka. Humakbang si Coulter pabalik sa tren at naalala na sa likuran niya nanggaling ang pagsabog. Pumasok siya sa banyo at sinuri ito, napansin ni Coulter na ang ventilador ay binuksan kaya sinubukan suriin, sa wakas ay natagpuan ang bomba. Sinimulan niyang kausapin si Godwin, sa pag-aakalang maririnig siya nito at turuan siya sa mga susunod na hakbang kung ano ang gagawin sa bomba. Dahil walang sumasagot, iniwan ni Coulter ang bomba kung paano niya ito natagpuan at nakakuha ng isang ideya kung paano hanapin ang bomber. Bumalik siya sa upuan at nagsisinungaling sa mga tao na siya ay marshal ng tren para sa maayos na pagbibiyahe at nagkaroon ng ilang uri ng paglabag sa seguridad kaya kailangan nilang ihinto ang paggamit ng lahat ng kanilang mga electronic device. Wala talagang naniniwala sa kanya, at nakita niya ang isang lalaki na nagpatuloy sa paggamit ng laptop, pinilit niya isinara para sa kanya at sinuntok sa mukha. Si Christina ay tumakbo at pinigilan si Coulter, sinabi ni Coulter na huwag mag-alala dahil hindi siya totoo. Sumabog ang tren at bumalik sa kapsula, sinabihan siya ni Godwin huminahon upang makahinga ng maayos. Tinatanong sa kanya kung natagpuan niya ang bomba sa loob ng tren, sinagot ni Coulter na nakita niya, ngunit hiniling ni Coulter na makipag-usap kay Dr. Rutledge dahil nalaman niyang siya ang kanyang commanding officer. Iniisip ni Coulter na siya ay nasa Afghanistan lamang, nalilito pa rin ito, at sinasagot niya ang mga pangyayari sa loob ng tren. Sinabihan siya na wala siya sa isang simulation, ngunit totoong buhay ang nakataya. Gusto malaman ni Coulter ang dahilan, bago siya magpatuloy sa misyon.
Tinanong ni Godwin si Rutledge kung maaari niyang sabihin kay Coulter ang anumang impormasyon. Sinabi ni Godwin na sumabog na ang tren na sinasakyan niya noong umaga. Si Sean Fentress ang totoong nakasakay sa tren, at si Coulter ang gumaganap sa misyon. Hindi pa niya naintindihan, ngunit patuloy siyang nagtatanong sa impormasyon. Sinabi sa kanya ni Coulter kung saan niya natagpuan ang bomba at kung anong uri ng detonator ito ay cellphone type. Ipinaliwanag ang pagpapasabog ay binalak na mangyari sa parehong oras kapag ang isang tren ay dumaan sa parehong magkasalubong na daan at ang bomba ay sasabog kaagad. Upang makita kung kailangan iyon mangyayari at para malaman kung sino ang terorista. Sinabihan siya na obserbahan ang mga pasahero sa tren. Nagising si Coulter sa tren sa gitna ng parehong pag-uusap. Muli niyang nakausap si Christina, naniniwala siyang totoo na siya ngayon. Tinanong ni Coulter ang konduktor tungkol sa pag-uugali ng mga pasahero sa tren, sumagot ang lalaki na siya ang mukhang kakaiba. Pagkatapos, tinanong niya si Christina kung may mukhang kakaiba sa kanya, sinabi niya na mas kilala niya na ang mga tao sa paulit-ulit niyang pagbalik sa loob ng 8 minuto. Biglang napansin ni Coulter ang isang lalaki na lumabas sa banyo patungo sa labas ng tren, kaya niyaya niya si Christina na lumabas para magkape. Sinabihan siya ni Coulter na maghintay sa labas ng istasyon habang sinusundan niya ang lalaki sa loob ng banyo. Naririnig niya ito na may iniindang sakit, umalis ang lalaki, patuloy naman sinusundan ni Coulter, sinamahan siya nito sa waiting area. Hiniling na hiramin ang kanyang telepono, sinabi ng lalaki na wala siyang dalang cellphone, kaya inatake siya ni Coulter at patuloy na hinahanap ang telepono. Sa malayong dako biglang sumabog ang bomba at naisip niya na baka ang lalaki ang bomber. Sinugod niya ang lalaki kaya aksidenteng naitulak siya at bumagsak ito sa riles. Hindi kaagad nakabangon si Coulter, kaya nahagip siya ng paparating na tren at bumalik, kausap muli si Godwin. Hindi pa rin niya naiintindihan, ngunit kailangan siyang bumalik muli dahil may pangalawang pag-atake sa gitna ng Chicago. Sa gitna ng Chicago ay nagkaroon na ng matinding traffic dahil sa pangalawang pagsabog. Iniisip ni Godwin kung mahahanap niya ang bomber sa tren, maari mapigilan ang pangalawang pagsabog. Bago nila siya pabalikin, sinabi sa kanya ni Godwin na may baril sa itaas ng CR sa loob ng tren para may magagamit, pinapahintulutan na siyang gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Nang magising si Coulter sa tren, hinanap niya ang baril at nakita niya ito kung saan mismo sinabi sa kanya ni Godwin. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng konduktor at agad siyang pinatulog, muling nagising si Coulter sa tren, at nakita niya si Christina sa tabi niya na nagtatanong kung ano ang ginawa niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanya at alam niyang nauubusan na siya ng oras, kaya tinanong niya ito kung ano ang gagawin niya kung 1 minuto na lang ang natitira para mabuhay. Sinabi sa kanya ni Christina na magiging okay ang lahat habang muling sumabog ang bomba sa tren. Bago siya nagising sa kabilang lugar, si Coulter ay may ilang kakaibang pangitain na kinasasangkutan ni Christina. Sinabi niya kay Godwin na ang baril ay hindi ang pinakamahusay na ideya. Hindi pa rin alam ni Coulter kung saan siya itinago at sinabi sa kanya na hindi siya makakaalis sa kabilang panig dahil sa source code. Dahil ang mga detalye ay itinatago para sa isang nabubuhay, ayaw ni Godwin na mag-aksaya pa ng oras at pagkatapos niyang tiyakin sa kanya na gumagawa siya ng mabuti, pinabalik siya nito. Iginuhit niya ang badge ng militar at ipinakita niya kay Christina. Napansin niya ang matandang babae sa itaas kaya nilapitan niya ito at tinanong kung anong ahensya ang nasa badge. Sinabi ng matanda na ito ay kumakatawan sa Air Force at ang N ay nangangahulugan Nellis. Hiniling ni Coulter sa matanda panandali ang hiramin ang kanyang telepono at tinawagan ang Nellis Air Force Base. Hiniling niya para kay Rutledge ang tawag at sinabihan ang operator na sabihin sa kanya na si Captain Coulter Stevens ang tumawag sa kanya. Hinanap siya ni Christina at sinabi sa kanya na ang kaibigan na kanyang hinahanap ay patay na, napatay ito 2 buwan na ang nakakaraan. Biglang nagkaroon ng ilang alaala si Coulter mula sa Afghanistan at narinig ang boses ni Godwin, na dinadala siya sa mga mnemonic exercises. Nang magising siya sa kabilang lugar ay agad niyang tinanong si Godwin kung patay na siya. Iginiit ni Coulter na gusto niyang malaman at sabihin sa kanya ni Godwin ang bahagi ng katotohanan. Sinabi niya na ang bahagi ng kanyang utak ay aktibo pa rin, ngunit ang kanyang katawan ay isang manifestasyon. Nagtanong si Coulter kung iniisip niya na siya ay nasa kapsula, at hindi sinasabi sa kanya kung saan inilalagay ang kanyang totoong katawan. Pumagitna si Rutledge, na nagsasabing kailangan nila siya pabalikin sa tren para maiwasan ang isa pang pag-atake. Hindi pa rin sumasang-ayon si Coulter sa paraan ng paggana ng source code, nangangailangan si Coulter ng higit pang kapanipaniwala,
kaya sinabi sa kanya ng doktor na ang proyekto ay pinahintulutan ng korte ng militar. Sinabi sa kanya ni Rutledge na 2 milyong Amerikano ang umaasa sa tagumpay ng kanyang misyon at kung hindi niya pinahahalagahan ang kanyang sariling buhay, dapat niyang pahalagahan ang iba. Pagkatapos, si Rutledge ay nagpatuloy na ibalik si Coulter sa tren ng walang pahinga. Sinabi niya sa sundalo na patuloy nilang gagawin ito hanggang sa matagumpay niya mahanap ang bomber. Bumalik si Coulter sa tren at dumiretso sa baril, at sa bomba, kinuha niya ang detonator phone mula sa bomba at tinawagan ang huling numero na tumawag. Sinabi niya sa kanya na lumingon, ngunit narinig siya ng lalaki sa kanyang harapan at lumingon. Umupo si Coulter sa tabi at tinutukan ng baril, sinasabing bakit itong kailangan pumatay na mga inosente. Naguguluhan ang lalaki at sinabi na kausap niya ang kanyang asawa kaya minungkahi niya kay Coulter tawagan ito sa telepono. Biglang nagring ang isa pang telepono kaya agad niya itong hinanap. Nakita niya na papalabas at sinundan ng lalaki, nalaman niya na ang pangalan ng bomber ay Derek Frost. Nakita ni Coulter na sumakay sa isang puting van kaya nilapitan niya ito, ipinakita niya kay Derek ang telepono, ngunit nagkunwari walang alam. Alam ni Coulter na siya ang bomber, kaya ipinakita kay Coulter ang pangalawang bomba sa loob ng van. Tiningnan niya ang bomba at tinanong si Derek kung saan ang susunod niyang target. Nagpakita si Christina kaya nakahanap ng pagkakataon si Derek at binaril silang dalawa. Buhay pa si Coulter kaya binigay sa kanya ni Derek ang buong dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Pinaliwanag niya na ang mundo ay impyerno at kailangan itong muling itayo. Kaya para muling mabuo ang mundo kailangan itong wasakin, sumakay si Derek sa van at iniwan sila doon. Ang bomba sa tren ay sumabog ng hindi alintana, kaagad bumalik si Coulter, sinabi niya kina Godwin at Rutledge ang pangalan ni Derek at ang plate number ng puting van. Binati siya nina Rutledge at Godwin at sinabing tapos na ang kanyang misyon. Bago nila siya iniwan, hiniling niya kay Godwin na ibalik siya upang subukan iligtas ang mga tao bago siya mamatay. Samantala, inaresto ng hukbo si Derek Frost bago niya mapasabog ang pangalawang bomba. Si Rutledge ay nakakuha ng mataas na karangalan mula sa kanyang mga superior tungkol sa kanyang proyekto na matagumpay at si Godwin ay pumasok upang makipag-usap kay Coulter. Sinabi sa kanya na hindi niya mababago ang nakaraan ngunit iginiit ni Coulter na mayroong isang hindi ligtas sa bomba na hindi niya nakita noon. Nakiusap si Coulter sa kanya na pabalikin siya ng walang pag-aproba at pagkatapos ay patayin siya. Nahihirapan si Godwin na magpasya ngunit ginagawa pa rin niya ito. Sinasabi sa kanya na sa pagtatapos ng source code ay tatanggalin ang kanyang suporta sa katawan. Sinabi ni Coulter na ililigtas niya si Christina at ito ay isang karangalan at binabati siya ng maganda ang kinalabasan ng kanilang proyekto. Bumalik si Coulter sa tren sa huling pagkakataon, inaya niya si Christina para magkape. Malugod naman tinanggap, hiniling sa kanya ni Coulter na bigyan siya ng ilang minuto para iligtas ang mundo. Agad siyang pumunta sa bomba at inilabas ang una at pangalawang detonator. Pagkatapos ay dumaan siya kay Derek at nagawang posasan ito, habang aktibo ang source code. Makakakuha si Rutledge na mas magagandang parangal mula sa kanyang mga superior, habang pumapasok si Godwin sa opisina ni Rutledge. Sinabi niya na alisin ang memorya ni Coulter at ihanda siya para sa isang bagong source code. Walang intensyon si Rutledge na hayaan siyang mamatay, kaya palihim niya itong binalik sa tren. Pinahinto ni Coulter si Derek at ipinakita ang telepono, at tumawag sa pulisya. Sinabi sa kanila ang lahat tungkol kay Derek at sa radioactive na bomba sa van, kinuha ni Coulter ang kanyang telepono at iniwan siya doon. Samantala, pumunta si Godwin sa lugar kung saan nila itinabi ang katawan at binuksan, nakita ang kalahating katawan ni Coulter kung saan siya nasa loob. Sa kabilang dako, bumalik si Coulter kay Christina, pagkatapos, nakatanggap si Rutledge ng tawag na si Godwin ay kasama ni Coulter. Hiniling niya ang mga bantay na sumama sa kanya sa silid ni Coulter at sinubukan buksan ang pintuan. Hinihintay ni Godwin na maubos ang 8 minuto ni Coulter, sa tren tinanong si Christina kung ano ang kanyang gagawin kung wala ng 1 minuto ang kanyang buhay. Sinabi niya na gagawin niyang mahalaga ang mga segundo, hinalikan siya ni Coulter. Inalis ni Godwin ang kanyang life support, nakapasok naman ang mga bantay sa loob para pigilan si Godwin, balik sa tren, hindi nangyari ang pagsabog. Sinabi ni Coulter na magiging okay ang lahat, siya at si Christina ay naglalakad sa Chicago at napagtanto ni Coulter na ang mga pangitain hindi totoo, at nagpatuloy, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, at mag-like, paki-click sa notification, mag-iwan ka na rin ng comment, maraming salamat po.